Salamat, Diyos. Talay ko na Diyos, salamat sa iyong kaayo, sa iyong kausapan, sa aming pagpadayon, sa mga pagtuon, sa iyong tulong, ubani kami Ginoo, kagaya kami lamda, iya, o salamat sa kadasi, inspirasyon, ikat sa iyong palang Espiritu. Padayon, dugatan mo kami sa aming kahibalo, dito sa iyong tulong, sa aming tuunan. Labi na, Lord, na aming ditutukan karon sa aming pagpamalandong, mga butang na doon ay kalabutan sa inyong pagpapalito. Ang tulog, mensahe dito sa inyong pag-abuto sa kapatid. Salamat, Ginoo, sa inyong labdad kayo. Lord, we just continue to trust you everything throughout the duration of our study, and thank you for the spirit of encouragement, comfort, and consolation. Thank you, Lord. We return to you the honor in Jesus' name. Amen. Pero ang atong topic dito sa, balikan na natin sa inyong notes yung rapture. Okay. So, na yung mga line-line terms sa rapture, pero mawala na ang idea sa Binisaya, gisaklik, gisakgaw. Kaso, ibig sabihin lang nun, there's a force ng pagkuha. You are being translated or caught up or raptured. Is saklit ka, taken by the Lord, kuha ka. O ang idea diha na ang mga Kristohanon o diha na ay event sa maong pagkitabo, kung tutukan na to ang 1 Thessalonians 4, beginning verse 13 and following, makita na to diha, nag-discuss ka na ito sa mga believers in Thessalonica, the event about the rapture, about the coming of the Lord. Now, mga igsoon, since ang uban sa inyo na-discuss na nato kini last year, pero tungkol kay uban sa ato, kinahanglan nato ma-refresh kita, kung may mga higayon siguro na i-discuss na ko lang yung mga term gamay para makuhaan ko ang confusion o makita na to yung clarity kung sa'y kalahian sa rapture o sa literal na second coming. Okay. Now, pero nagpadayon kita para dili ka mapulpo. Na yung mga i-insert na ko sa PowerPoint na wala sa inyong notes, pero I promise na katong mga i-insert na ko, ako i-add na notes sa inyong phone. Okay. Now, the rapture of the church, when you're in your notes. Kung makita ninyo diyan mga igsoon, at kung kita kini, naisgutan na nato ka na, ang atong point of reference na ikuhaan ang course sa inyong notes sa 1 Corinthians 15. Okay, no ka na. Ingon po ako ng pinakamataas doon na explanation may tungkol sa klase kung sa nalawas ang madawat na ito. Okay? In the resurrection day, during the resurrection. So mo ka na, the longest explanation of the nature of the resurrection body for believers. Very specific para sa mga magtotoo. So, ihatag di po ang maong explanation. Then, naa siya Old Testament reference para lang tagaan idea kasi yung word na rapture not being mentioned explicitly or literally in the Old Testament. What we had is only a type. No? O naay mga occasions like sa case ni Elijah, ni Enoch, na makita na itong idea na Diyos pa na. Ginabuhat din niya sa Old Testament. So kita na na. And sa New Testament naman, sa case ni Philip, kaya lang yung pag-transport kay Philip, gibalhin lang siya sa laing na lugar. Pero to be more accurate, sa 1 Thessalonians chapter 4, this is for the first time mentioned, na this is for all believers. Now one day, itang tanan, dead or alive, itang tanan will experience a total transformation
transformation or change physically. So ito yung resurrection body na tumadawat. So there is a resurrection, pagkabanhaw. O gisgutan na ka na. Okay? Next slide. So mao ka na ang monita mo, no? Kaya muna sa Bible, you are being caught up, no? Yun diha. God will will translate you into His presence, into the air. Matuban ni mong Ginoo. So what is the glorified body? Ito isgutan na natin ka na, no? Passing dito sa, atong isgutan ka na. So yung notes na din is on, bring your page dito sa resurrected body. Okay. Yung glorified body, umahimayarong nga lawas, no? Glorified bodies will be imperishable. Doon pasabot, dili na madunot. No? Dili na siya subject for destruction o pagkadugta. They do not decay or die like our present perishable bodies. Dili sila sama sa ato ang lawas karon na madunot. Mamuagi sa pagkadugta. No? Na kay kita mga tao, na atas, we are dying. No? Physically. At pasabot, kining aging process na ko, usan na siya ka, pagpamatuod ko, nga ang atong lawas, kakaluya, the degeneration. So we undergo a decaying process. Ang tumabot ang time na mabalik pa sa lupa. Because that is really a declaration of God. From dust you came, from dust you came, okay, and also from dust you will return. So mabalik ka. Ashes to ashes, dust to dust. And huwag ka nang limon yan sa Biblia. Now, karon kung atong tan-aw dinhi, kini na klase nga lawas, our future bodies will not be tainted with the shame of sin. But pasabot, wala na yung guilt. Wala na yung dili na ka mo bear o sala. Wala na. Wala na ang presence of sin. Sa karon, the struggle pa ta, kay naa pa ang presence of sin sa akong kinabuhi. Dili man totally na eradicate ang old nature. Okay? Nasubdue lang siya. Na-control lang siya. So, ang gahali sa ato, yung new nature na ito in Christ. Pero still, you can feel the old nature. So, there's a tug of war inside in our hearts. No? There is an inner conflict, a constant conflict every single day, the struggle ka. No? Sa pikas na bahay, gusto mo musunod sa Ginoo, but you can feel that certain principle na gusto mo sumpak sa Ginoo. Yun ang old nature, the lower nature, the Adamic nature, the fallen nature. Mao na siya. And so, din makita na to, mga igsuon, okay, sa atong discussion na dinhi, ang future bodies na to will not be tainted with the shame of sin. Wala na. Tapi na sa Pilipino culture, halika na to, gusto kong emphasize din. Ang uban sa ato, kalaganan sa ato, mas mobile na mas kaya na to pas amin yung guilt. Ang dili na to kaya pas amin yung shame. Amen? Kasi yung mga Asians, like mga Filipinos, we are a culture of what? Shame. Para sa ato, yung ato shame. Kung saan na isulti na, ang atong reputasyon. Walang uban. Di ba? Kasi naunawan siya. Ang uban, sa likway sila sa ilang tribo, ay hindi nila mag-bear yung shame. Sa mga Japanese, meron silang term na tinatawag mo. Sa kanila yung mag-self-destruct ka, hindi yung suicide. Sa kanila, that is a noble way of what? Removing that shame. Ang tawag na niyan, hara. Pero actually, for themselves, ang definition ng Bible to whatever motive naatay ego.
sala yung atong gibuhat. Wala dihatag sa ato yung power to kill ourselves. Wala lang. Remember, ma-feel ka yung shame. Diba? So, kung isbutan na ito, guilt and shame, okay, naana siya because of sin. Nakakala niyo si Adam o si Eve. At the moment of the resurrection, ang dali na ng Diyos yun. So, wala na yung presence of sin. But now, sometimes we are waiting for the visible restoration. But we have that power to overcome. Di mo pwede sabihin, buhay ka na hindi ko kaya, hindi ko ma-change yung sarili ko. No. You have the Holy Spirit in you. You have the new nature in you. Anyone who is born of God will not continue living in a habitual sin. Wala na. You can still commit sin out of weakness, but you are no longer enjoying to live a lifestyle of sin. Wala na. Kasi na-change ka because of the power of God. Pag wala'y conviction ng tao, hindi ko hindi siya pastor. Ang tawag lang sa kanya, professing Christians. That is not an authentic believer or a true believer of Christ. Kasi pagdagang tagkaluya ko, basta nandiyan yung conviction, nandiyan yung desire ko sunod sa Diyos. So, kanong sa atong time, yun ang atong gibulan. Ma-overcome na ko na siya for one day. So, believers' final destiny. So, wala ka na continuation na. Balita. So, yung tinhi, they will be, our future bodies will not be tempted with the shame of sin. They will be powerful, not weak. Being powerful for ang atong glorified body. Now, tanawa din na ngayon sa siguro basahan na natin yung sa screen. Christ's resurrection as the first fruit is a preliminary installment of a future resurrection. So there's that assurance. Christ is the guarantee yung kanyang resurrection. Ensuring our own resurrection. So naanay assurance na mabanaw yun ka. Kaya nabanaw na si Jesus, mabanaw yun ka. So Christ's resurrection has granted us the blessing of the glorious body and eternal life. Next slide. Not only this, okay, but we ourselves, not only the world groaning, o ang kalibutan bagutan, not only this, but we ourselves, Christians, also have the first fruit of the Holy Spirit, we receive the Holy Spirit, grown inwardly as we eagerly await our adoption. And to be more specific, the adoption has to do with the redemption of our bodies in this context. Ang isutan din Him. So for Christians, the resurrection is essential or important because it guarantees their triumph over death. Muna ako kalaunan. Where is your victory, O death? Okay. Wala. So yun ang triumph natin, kadaugan na ito, ang pagkabanaan. And si Paul sabi niya, but our citizenship is in heaven and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will change our lowly bodies so that they will be like His glorious body. May sama sa iyang lakas. Usbog tayo. So, mao ka na ang idea nila. So, in 1 Thessalonians 4:13, Paul said, God will bring with Him those who have fallen asleep. Nagamit siya ng figures of speech. Fallen asleep, ang iyang point na dito, batong mga nangamatay, the dead, those who died, referring to the souls of deceased Christians in heaven. Therefore, God will bring the souls of Christians who have died to join the resurrected bodies during the rapture. So, ang language ana, makita na ko sa 1 Thessalonians 4:14-17. Tanawa, kita na to nga
Jesus namatay o nabanaw ko sa tungod kang Jesus banawon o dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay na nagtuo kang Jesus ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini kita mabuhi pa inibalik sa Ginoo dili maguna ni adto nangamatay na unya mabati ang singgit sa pagbando o ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios o mupunsad ang Ginoo gikan sa langit maoy unang pagkabanhaw kadtong nangamatay na nagtuo ni Kristo o maoy unang mabanhaw unya kita mabuhi pa di atong adlaw bayawon uban kanila yung word na bayawon pagasak dito bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron makasugat sa Ginoo o kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Adunay daghang views ani na passage. Pero ang pinaka-more conclusive na view, okay, na ang maong event mahitabo prior to the tribulation period. Okay? Ang ubang view na yung post-tribulation view na ang rapture o ang pagsakmit paghuman pa sa tribulation. Ang tanaw nila sa 1 Thessalonians 4 is one single event. The second coming and the rapture is one single event. Dungan siya, ang sugato ng Ginoo. Kaya lang, yung language, content ng 1 Thessalonians, yan, o ubang mga references like 1 John chapter 14 is very specific about the rapture. Not about the literal second coming mentioned in Matthew chapter 25 and Revelation chapter 19. So, bantayan natin yung timeline. Pero ibabalik ko sa inyo later yung discussion na yun if we have enough time. So, karon tuloy-tuloy din tayo sa study natin. So, Daniel 12 verse 2, o daghan ng mga nangamatay nga atua sa lugnanan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon o ang uban ngadto sa kaulawan na walay katapusan. So, din yung general resurrection. So, and many of the dead in the tomb will come forth to everlasting life and some to everlasting content. So, na ay general resurrection buhon. Kaya diskutan na nato about the resurrection body, yung pagkabanhaw. So, na ay ditawag nato yung language na first resurrection and the second resurrection and the last resurrection. Yung first resurrections na ay ditawag nato mga categories under the first resurrection. Let's say the resurrection of Christ, of course the resurrection of the believers at the time of the rapture, of course the resurrection of the Old Testament saints at the time of the tribulation, and the Old Testament saints and the tribulation saints na ako yung resurrection nila. Kaya gihisgutan nato rin ng mga reference kasi gihisgutan nato din is about resurrection. So, to be more specific, ang ato itutukan karon ang 1 Thessalonians chapter 4, the rapture of the believers. Okay, next time. Inaala din may tabo, no? Kinsa sa, nakadungo ko sa inyo ng istoryang uban, ang murag near-death experience ba, no? Yung murag, ang gideclared ng hospital ng doctor na okay, clinically dead for several hours and biglang that individual, that person returned to life. May mga near-death experience. So din for illustration's sake, di ba rin mo makita po in your naked eye good ng immaterial part? Kita na ba sa inyo ng spirit and soul ng tao? Okay. Balikan na nato ha. Ang may magdali kong spirit and soul na akong i-differentiate sa body, akong i-explain ang definition ng soul as part, okay, of man, yung immaterial part. Pero pag may magdali kong in general term soul, yung total person. For example, na ay living soul o at opposite ng living soul.
Dead soul. Okay. Katong naa sa graveyard, anong tawag dito? Dead soul. Kamong galiw, anong tawag sa inyo? Living soul. Okay. Nakikita nyo? Because when we define soul in general term, you as a person, as individual, you are called soul. Di po yung tawag na you have a soul. No. That's a different expression. Ang proper address is you are a soul. Generally. Person. Kasi yung word na soul is life, breath. Now, to narrow down the definition as the material part of man, nagtuuta na ay immaterial, hindi material na bahay ng tao. Kung ang tawag po na, ang tawag? Soul and spirit. Then the psyche and the pneuma. Okay. And anong tawag ng body? Soma. Hindi mo salida yung soma nga. Soma. Madalang nga siya. Body. Literal body. Your body, soma, is the temple of, to be more accurate, the temple of, saan si Christ karon? Saan? Okay. Nasaan si Christ karon? As the God-man. Asa siya? Specific. Okay. Nasaan siya? Seated at the right hand of the Father. Ayan. Although we know that Christ is God and omnipotent good siya. And he also claimed omnipresent. He is totally God. Pero as the God-man, okay, sabi ron, he ascended to the Father. So, asa siya karon? Karon. Kinsa ang nasa ato? The Spirit. Anong klaseng Spirit? Spirit of God. Ano bang tawag sa kanya aside from the Spirit of God? Holy Ghost. So this Spirit is the Holy Spirit. Balaang Espiritu. Aside from the Holy Spirit and the Spirit of God, ano ba tawag sa kanya? The Spirit of? Spirit of Christ, my goodness, guys. Oh, ano? Yung terminology lang na to. The third person of the Holy Trinity. Ayan. So, hisgutan na na siya. So, nawala po lang ko sa inyo eh. So, hisgut lang tayo yung immaterial part ng tao. Okay. Pero pag mayroon tayo the human spirit, naatay human spirit. Si Christ pa rin ang ng pagkakao siya. Naa siya soul, naa siya spirit. Now, karon, ito yung immaterial part at the moment of death. Nagkipakita ng bulihan, hindi buwan ko. Next slide. So, let's say, patay na siya sa body ko. Wala na. Yung iyahang mga body cells niya, wala na doon. Namatay na doon siya. Biglang nag-regenerate ka din. Ikaw na power doon. Next slide. Mag-inaanan niya yung tabuo. Tabuo, tadaubay yung tabuo niya. Pakita natin yung sa science na side, di ba? Siyempre sa kanila, anong definition nila sa death? Di man mo ng doktor nga, nibuwag ng kalag, wala mo sila yung anagod na definition. Sa kanila, pag dili na mo pitik ang imong kasi-kasi, patay ka na. Patay ka ng bata ka. Sabihin, the doctor declared you are clinically dead. The person is clinically dead. Wala na yung pinakamalaking muscle sa iyang lawas doon. Patay na. Pero, from the biblical perspective, ano yung
ang pagbulag, ang physical death, ang pagbulag sa lawas o sa kalag. Pinagkumanaan niya. Okay. Next. Ayan. Now, pag nagbulag, tabok at nagini wala sa inyong notes. Kasi sunod na questioning nyo karon, nung hindi bulag siya, asa mo siya paingon? Okay. Ayan. Sige. Isbutan sa nato ni nga aspect. Gitawag sila ng term na intermediate state or condition. Sa intermediate state, okay, remember the story of Luke chapter 16, the rich man and Lazarus. Makita nato na may bago pinatawag na Abraham's bosom, the place of comfort, the place of joy. And sometimes we use the term paradise. Yung may opposite side doon. Anong tawag doon? Hades. Pero actually, sa ibang explanation na there's a one place na ikaw ang Hades dito kong parties. Can very, ano yan? Term niya. Masyadong controversial sa akin, no? To explain that part. Kaya dalang kayo views. No? Na dinhi, ang point ng dinhi, kina ay mga views po sa mga minor areas sa mga Christians. Na iba nagtuga, pag namatay ka, ito yung concept ng soul asleep. At the moment of death, okay, bisan ikaw mismo, kaya ang definition sa, hindi mo how you define soul, no? Pag i-define ang soul as the person, the total person, at the moment of death, unconscious to the body. So your soul also ceases to exist. Wala na ang soul. No? Oo. So, at the moment of death, unconscious ang soul. Kasi kung imong definition sa soul, yung total person. Naiintindihan nyo? Balikan na ito. Anong tawag sa soul na nasa graveyard? Dead soul. Dead soul. Anong tawag sa soul na galiho? Living soul. Total person ang imong definition. Pero we also believe that the Bible explains na ang tao is a very complex being. Okay? Di ba? Naa siya emotion, naa siya delusional will, naa siya mind, naa siya conscience, naa siya spirit, naa siya soul. Pipilihan natin lahat yun. No? Now, dili kapita, atong dinarrow down ang understanding na naay mo bulag, paano hindi mo maingon na naay immaterial part? Kasi si Paul mismo na ingon. At the moment I will be absent in my body, at the moment of death, I will be with the Lord immediately. Hindi mo nang matigot immediately. Paingon sa Ginoo, mabilit mo siya sa yuta ko, sa lugnanan. Okay? And very clearly yung scriptures, dapat dimension niya. Kaya lang, hindi naman anthropology ang atong topic o the doctrine of man. So, ako lang i-limit ang explanation. Kailangan siya connection of indivisible ng resurrection. So, what happened to the soul? So, ang explanation ng Bible, kasi pag may mo ng professor na, hindi, you cannot take it literally yung Luke chapter 16, because that is a parable. Okay, with respect that view. But Abraham is a real person. Amen? And the place Hades mentioned several times in the Bible. And that is not a parable. Yung Hades. Oo. That's a real place. Yung Hades. The place of torment, the place of suffering, the place of pain. Yung heaven and hell, hindi yung figment of human imagination. Tinuod na, real
people between physical death and the resurrection of the body. So, nung namatay ang usa ka tao, asa iyang lawas? Sa lubnganan. O niya, ang yan ka lang. Ang explanation ng intermediate state, muadto siya sa usa ka lugar. No? Ano to explain? Wala ba waiting shed ba? Okay? Kaya kita ana? Wala bus stop. Ayan. Okay. Pananglitan, wala pa ang final destination nimo na gitawag na holding place. Kaya lang, ang problema na to, yung tradition sa Pikas, giterm nila na, ano naman? Parang purgahin ka. Hindi, the place of purging. Yun ang idea ng purgatory. Kaya lang sa scriptures, give justice dito sa text. Wala yung language ng purgatory. Hey, this is not the place of purging. It is only appointed for a man once to die, and there is no second chance after death. Amen? Pag nireject mo si Christ alone, wala na yung second chance after death. Diba? And so, pupunta siya sa lugar na Hades. Isuga ay ng lugar. Now, conscious ba ang napunta doon? Na ba siya yung memory sa iyang past? Yes. Of course. Remember si yung rich man? Father Abraham. Remember Jewish yung rich man yun? I have 5 brothers. Please, if you can send somebody to tell them that there is this kind of place waiting for those people na wala maluwas, nagabulat ko, magpadala ng tao to warn them. Ano sabi ni Father Abraham? They have the scriptures and the prophets, and Moses and the prophets. Enough na yun. Kung dili sila mutuog sa scripture, no? Kung sa mga propeta, dili po sila mutuog, isang naay mo balik ikan sa patay, aron sultiran lang sila na maghinulsul mo, pinaay ka mulat dili nga kalisod sa Pikas. Very conscious na siya. Balikan na nato. Naibay memory siya sa kanyang past? Makita ba niya yung mga pariente samtang naa siya dito sa Pikas? Makita dili? Di. Sakto ba siya? Ano mo yun? Lagi hangat siguro. O nang sakit good na siya. Yung abang mga Christian, kasi may pagkapagano siya po na. Isa na ato na sa langit yung pariente niya. Sabi lang, nagtanaw man sila sa amin. Kasi sila cheerful sila. Padayon lang good, no? Wala ko sila nagtanaw sa akin. Iba yung physical world na ay planan good, ang spiritual world. At hindi sila omnipotent, omnipresent kasama sa Ginoo. Amen? Ang isang tuwaman dito, wala yung connection good. Ang naalang sa ila yung memory. Hindi mo sila, sana, kagaya ng dati. Parang katulong naman siguro sa inyo. Okay. Now, so, it applies, now listen to this. Yung intermediate state, dinilibiti for believers. It applies to both believers and unbelievers, despite the fact that their paths or destinies diverge o dinikpagin-ho. No? So, pag namatay ang magtotoo, naa siya kapadunan na lugar, the place of happiness and comfort. Ang dili magtotoo, paingon siya asa? Oo, sa kalisdanan, sa kabulanan ito, sakit. Okay? So, i-apply po kini. So, intermediate states. Doble mo. Maano mo na? Intermediate state po di unbeliever. So, pag namatay ang dili Christian, dili believer, asa paingon ang
iyang kalag. So the intermediate state or condition of the unbelievers, okay, it involved conscious torment in a place called Hades. Yan ang language ng Hades. From Hades, the Greek term for the abode of the dead, the place of the dead. So, unbelievers pupunta dito. That is a conscious torment. Kung pasabot, wala po siya nakabalo niya, wala po siya namatay, natulog siya, hindi. Gisakit siya dito, adlaw-adlaw. Mahirap po dito. Of course, wala na natin iskutan niya time and space. Wala na, it's a different world. Even the Greek Septuagint, for the translation of the Hebrew Bible into Greek, the Greek Septuagint used the Hebrew word Sheol to refer to the realm of the dead. So, iskutan niya, yung Hades o ang Sheol, pareho lang muna. Sa Hebrew, no? O ang word ana, lugar ng mga patay. Hindi diskutan niya yung literal na, although, usay gamito ng language na yung cemetery, yung, ang graveyard, no? For the dead bodies. How about the departed spirit and soul? Di ba mo na malubong ang soul and spirit sa ilaw sa yuta? Okay? And so, usay mo gamit o illustration para ma-appreciate natin kung na yung lugar para sa mga patay na lawas, yung lugar para kalag ng Espiritu. And so, no kidding, no? So, without distinguishing between righteous and the unrighteous, balikan ko, the Greek Septuagint used the Hebrew word Sheol to refer to the realm of the dead, without distinguishing between righteous and unrighteous souls. Next time. In the New Testament, Hades refers to the place of the wicked prior to the final judgment in the lake of fire, which is called the second death. And the absolute and final permanent separation from God. And that separation is forever. Eternal death, eternal separation. Hades, therefore, serves to describe a temporary place of conscious torment for the wicked. Ito na karon. I'm coming from this view na pag namatay ang unbeliever karon, didiretso siya sa holding place, a temporary place, waiting for the final judgment. Called Hades. Unbelievable in this book. Balikan ko. Pag namatay ang dili magtutuo ka ron, nakay kapadulungan ang iyang kalabang espiritu. Sa lugar ng kalisdanan kasakitan, hindi tawag na Hades. While waiting for the final judgment. Okay? Mentioned in the book of Revelation, the white throne judgment of God. We have to take this seriously. Hindi natin hawak yung buhay natin. Walang pilit sa bata at matanda yung buhay. At yung kamatayon, walay ano na siya yun. Na, oy, next month, bibisita ako, hindi. Anytime at any moment, pwedeng bawian ka ng kinabuhay. Amen? Walang assurance o unbeliever. Tayo ngayon. Amen? Now, kung sa'yo may tabok ka lang, next time. Okay. The rich man and Lazarus in Luke 16, 19-31. Next time. The rich man was clothed in luxury, muna yung background, dato man siya, had little concern for the poor beggar Lazarus. When the rich man died, his body was buried. Yet, take note, his immaterial part was relocated to Hades, where he was in torment. Namatay siya, nilubong siya, siguro grabe good ang parade siguro, kay dato siya, grabe siguro ang lumo niya, basin gold, no?
grabe doon, no? Luxuryo siguro kayo doon ang pag sa iya, pagpahilo na. Pero yung kalag niya, you are materially well off, or dato ka, wealthy ka materially, but you are spiritually poor. Pakabutin ito, may kalugan. Okay. Ingon din in Luke 16:24, he pleaded with Abraham for mercy, stating, I am in anguish in this flame. Grabe. Dapat anguish ka ba naman? Ako ay? Ano ko sa anguish? Ako hindi sakit, hindi. Sa lugar na ay kalayo. Yan ang description niya sa English. Yung English na ay kalayo na. Listen to this. We're talking about the spiritual soul. Kaya ba nang sunubo ng ordinaryong kalayo yung spiritual soul? Yung language ito. Siguro yung kalayo, yung plate niya, yung body lang mo kilo, pain. Pero we're talking about the departed spirit. I am in anguish because of the flame. The wealthy man was in pain. He also possessed memory. Remembering Abraham and Lazarus and wanting to help out his 5 brothers who were still alive. His presence in Hades was well earned. He knew. Natanggap na niya ang ego. Deserving ko man sa Hades ko. Tungkol sa akong kinabuhi sa akong binuhatan. Wala siya na at tuloy tutungod kay dato siya. Kung sa inyong dahil na ato siya, sa inyong ha? Kay? Kurap ko. Kay nagupa yung kanyang ipahimo na blood control. Nagkinapuikot siya nga walay Ginoo. Nalikod siya sa Ginoo. Anak pa naman punta siya from the line of Abraham. Father Abraham. Hindi siya Gentile, ha? Now, listen to this. Abraham also appealed to the rich man's memory. Child, remember. Maski si Abraham din, ay, wala na tayong memory. Hilom na. Wala na si Abraham. Ano sabi ni Abraham? Remember your past. Now remember that you in your lifetime received your good thing and Lazarus bad thing. Blessings ni Lord sa iyahay. All these details reveal a place of torment with self-consciousness and memory. Yun ang point ko dyan. Now there is a what? There is a consciousness after death. You're very much alive, your soul. Kaya nga niya, gisulti sa language ko, sa buong Matthew, if my memory serves me right. Ayaw kahadlok sa mga tao na mupatay lang sa lawas, pero dili kayang patyon ang kalag. You're very much conscious. Next. How literally should this story be understood? Although this is a parable, but the Lord designed this to explain real life situation after death. Magpasabot tinuod yun na situation. Dili siya kwentong kutsero. O pigment of human imagination o parang storya lang good. Tinuod na siya. Intermediate state for believers. Kaso ng mga believers. Yes. Ang pangutanya ng pag namatay ko karon asa ko paingon. Presence of God. Ayan. Ano, tubuan kang ugat kayo mo kang kapoy. Okay. Ingon din the intermediate state of intermediate destiny of believer differs significantly from that of the unbeliever. Sa asal, mas mo
mas lahi iya nga, mas mulawong siya. Kasi lahi ang realidad. Okay. It involves a conscious, peaceful existence in heaven. So conscious po siya, pero malinaw siya. O asa siya nag-stand? Sa langit. In heaven. With Jesus between physical death and the resurrection of the body. So ito may tamo. At the moment of death, yung lawas mo na sa graveyard. Nasa graveyard. Ang imo disembodied spirit soul nasa presence ni Lord in heaven, waiting for the resurrection. Between that period, you are very much conscious and living in the peace of God in heaven. You are being comforted. And na ay communication with sa Ginoo dito. Na ay memory niyo. Makita na ito ay ang iyang destiny. Okay. Tingnan din eh. It involves a conscious peaceful existence in heaven with Jesus between physical death and the resurrection of the body. Next slide. The believer's soul is translated immediately to the presence of Jesus in heaven upon physical death. Asan ito makita? 2 Corinthians 5:8 and Philippians 22-24. Ito siya sabi ni Paul, na pagbiya na ako sa akong lawas at the moment I will be absent in my body, immediately I will be in the presence of the Lord. Dili na ka mo ato dito sa ikas kung asa man. You are directly ushered into the presence of God. Muna nakita pa bitaw nagpunta sa graveyard, di ba? Kinsay kino-comfort na ito? Ang family. Kinsay kino-pray na ito? Nag-pray pa ba tayo? Paluwi ang itang pinisipit mo, ang iyang kalag, mataas ang iyang ranggo, pinaagi sa mga mag-ampo, maakisa siya nato, ikan sa pagkatulyo. Kaya ispisyan pag-good ang pag-ampo sa iyo. Special para paspas ang saka. Pero hindi ka sure kung sa muabot. Wala kang good na sa Bible. Nasa Bible. Tukuhan niyo si Pablo. Sa Pablo nilagay mo eh. Dito na ka. So, tanawang yun din eh. Tanawang statement is there. As Stephen being stoned, he cried out to Jesus, whom he saw in heaven. Nung gibatugod siya, you know, he saw a vision from heaven. The heaven began to open, no? And he saw the presence of Christ, the ill giver, the Almighty God. And he was comforted by the presence of God. Hindi niya na-feel yung stone. In fact, yung story will be parang natulog siya. He was stoned to death. The first mark here mentioned in the book of Luke sa book of Acts. So kung anong saktong niya, ayun niya, as Stephen being stoned, he cried out to Jesus, whom he saw in heaven, Lord Jesus, receive my spirit. Naalala niyo yung ginansan ko sa krus? No. And in fact, mga excellent kini, mas accurate, we're talking about the church. After resurrection na ito, nag-exist ang church. Pagkatapos na ni Christ ascend sa heaven, ang sabi ni Stephen, Lord, receive my spirit. Ang pagkatala, nasaan si Lord kanon? Nasaan? So, nasaan si Stephen? He is in? Really obvious. Goes without saying. Pag yun na, receive my spirit. Kuya, bato pong sa kauban ng isa pa. Next time. To the repentant thief on the cross, Jesus promised, truly I say to you today, you will be in the place of joy in paradise. When death occurs, the body is buried while the soul is taken immediately to heaven. Hindi mo ulang pagkukulit ng Diyos.
ba? Kapag Diaz ko. Hindi. Wala rin sa Bible kung Diaz. Ang sabi mong gamitin si Jesus? Naman si Jesus, di siya natuyog-tuyog. Hindi siya ghost. Hindi siya disembodied spirit with flesh and bone siya. Sabi niya kay Thomas, itang inutod daw sa aming kilid o sa akong palm. Ang ghost, spirit ko siya. Wala siya body. I have the body, the flesh and bone. Very much alive. And so kung ato sa itong hindi mga igsoon, very clear good na today you shall be with me in paradise. And in the body is buried while the soul taketh immediately to heaven. So Paul said that being with the Lord, take note, Philippians 1:23, being with the Lord Jesus, this state or condition is far better, sabi niya, than physical life in the foreign world. Sabi ni Paul, mas banalan mo uwiskin mo. Diba? Ano ba? Because heaven is the perfect place. Wala na no suffering. Wala'y mahal na bugas. Wala na, no? It's really perfect, no? Makita na, no? Wala na pain, wala'y suffering. It's totally the praise of joy. Better than our present situation. Kaya lang, ang rason na ni Pablo na magpabilin siya, para padayon pa siya mamusan niya sa mga balita. For what? For the good of the church, to continue to equip, to continue to nurture the church, to continue to save people. Kung nagpabilin siya, kamu ba gusto na niyo mo paulit sa Ginoo? Ang sa'yo nakababat na ito. Kasi nakakay mga concerns pa sa karat dito, di ba? Ano yung mga concerns na ito? Di ba? Ang kung mga naapay, mula na yung nakasangit mo. Ang lisod mo di pa kalusot. Hindi nga na ang heart ng isang mature Christian. God is already blessed you. Amen? You know, yung riches, physical riches is simply part of the package. The real blessing is your eternal destiny and the presence of God in you. Yung mga utang na hindi mapalit o kwarta o sa mana. The inner peace. The sense of fulfillment. Nakaka-show directions. Nakaka-sense of purpose. Your destiny is secured. Yung mga blessings hindi mapalit o kwarta. Kaya kung i-bless mo ka sa Ginoo financially, you are being secured. No? Yun na itong pag-abot sa finances, i-bless ka sa Ginoo. Magpasalamat ka. Pero that is simply part of the package. Amen? And that is a purpose for that. Na mag-bless ka. So that you can continue to use that for the advancement of the kingdom. Amen? Kung ba't sa ito ka na, oo ba? Sure ka? Okay, padayon na mga igsoon. Yet, he also stated, sabi niya, si Paul also stated that the immediate conditions is comparable to being naked. So, kung pasabot, pag ikaw nasa intermediate condition, you are being naked. Sa Bisaya, wala kay? Sapot. Ang tawag, disembodied spirit ka. Dili ka kumpleto. Kayong body mo, wala pa, namatay man. Wala pa, nabulang mo na sa inyong body, sa inyong shell, sa inyong body. So, he also stated that the intermediate condition is comparable to being naked. Sa 2 Corinthians 5:3. Since humans were not to be created to be disembodied. So, temporary lang niya. So, death is only a temporary thing. Ang kamatayon, temporary lang. Diba? Pag napatay, binubungod.
unified being, tao ka kumpleto, dapat luwason ka sa Ginoo, spirit, soul, and body. Na yung redemption of the body. And so, okay na, no? Since human were not to be created to be disembodied, humans are most whole when clothed with a physical body. So, kumpleto ka, pananay, nabalik na ka sa imong body. So, it is the glorification of the resurrected body for which Paul longs most. Yung sa 2 Corinthians 5:1-2, mo na gipangandoy ni Paul yung resurrection body natin. For Christians, resurrection is better than the intermediate state, which is better than life in this fallen world. Ang resurrection, bro. Ano ba resurrection? Next slide. So, Daniel 12:2, in John 5:28-29, general the resurrection, they both mentioned in the future resurrection where the dead will rise, some to eternal life and others to shame and torment. So, na general resurrection, ang ubat na luwas, ang ubat ng dead. Next. John 5:28-29, do not marvel or be surprised at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear His voice. Come forth, those who have done good, to the resurrection of life, and those who have done evil, to the resurrection of condemnation or judgment. Next slide. So the passage in Daniel 12 verse 2 and John 5:28-29 talks about them, the unsaved, rising from the grave. Next. Di na nakubasahan ko niya. Next. So unbelievers, resurrection, ingon diha, mabanaw sila na kauban gud ang kaulawan, awake to shame and everlasting torment or judgment. Unbelievers experience a tangible or physical bodily resurrection. Listen to this. Ang mga unbelievers, tagaan po silang body, mabanaw po sila. Yung body na sibo or sukit para sa impyerno. Kaya ang sapiling sa impyerno, hindi yung pagdating dito, ma-extinguish ka, not forever, and then, tapos ka na. You are totally extinguished. Cease to exist. Hindi, sabi ng Bible, hindi yung symbolic lang. The fire will not be extinguished. The flame will continue. And the suffering is eternal punishment ng tao doon. Diba? Una-una ka ng eternal punishment. Wala yung katapusan mo na. Bakit eternal punishment? Hindi ba dahil enough with na disapper na siya? Kasi, kapag naintindihan natin, it boils down dito sa understanding mo sa attributes ni Lord. God is 100% merciful and grace. Merciful and what? And gracious. But at the same time, He is also 100% just and holy. Balaan ang Ginoo. Wala'y pwedeng makabayag na tao to satisfy the demand of His holy character and His laws. Wala yung makatabawan. Bisan pa silutan ka sa impyerno forever. You cannot satisfy God, only the Son. For several hours of suffering, the infinite Son of God became final and suffered in our behalf. Namatay siya. And He paid the price in full, once and for all, or throughout eternity. Kausayan. And we are forgiven. Finally, God has been satisfied. Kaya tiyatawag na yung death in Christ is also a form of what? Satisfying the demand of God's holiness. Kaya itawag na atonement to appease God's hatred and anger against sin. Only Christ paid the price. Wala yung pwede mo.
continue to demonstrate what God is all. Kapag naintindihan natin saan ang dadaming theology natin, the very core of all doctrines and theology is the attributes of God. Ang pinakasin. Para maintindihan natin ito. Next slide. So Proverbs 11:7, when the wicked man dies, his hope perishes. All he expected from his power comes to nothing. When the wicked die, sa translation ng message, that's it. The story's over. End of hope. Tapos ka na. You're done. Wala na. The unsaved's destiny is already decided at the moment of pag namatay ang dili magtotoo, tapos na. Na-desisyon na sa Ginoo asa sa paingon. Wala na yung papaampo-ampo. Ginoo, ako na. Oo. Wala na yung ampo-ampo. Good. At the moment of that, tapos na ang desisyon. So, there is no second opportunity after. There's no hope for unbelievers. I-process ko na nato na. Delikado pala yan. Let's talk about eternal hell. Eternal punishment. Delikado po yan. Isang i-consume na po kung kinubuhi 90 years, hindi mabuhi o 100 years kung makaabot mo ka. Hindi ko ikakumpara doon sa eternity. Eternal separation, suffering forever. Diba? Yung mga tao, yaga-yaga, sabi yun sa atong notes niya, in the last days, minis conquers, mga magpasipala doon sa Ginoo. There will be a denial of God in the last days. Mga tao, yaga-yagaan, ang Ginoo, stress lang niya iyang patience. But one day, everyone will give up before God. We will stand before God. Musugit ako ba sa Ginoo. But happy and blessed are those who are in Christ, because you are secured forever. The unsaved can suffer the lake of fire in the resurrection body. Lake of fire. Next slide. Revelation 20 verse 15. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. At iba pa ako tanong, kinsay mo sulat sa ngalan niyo sa libros kinabuhi? Kinsay? Pedro. Kinsay? Nakoy nagulong na wali ng pastor, tawatan na si Jesus kako. Kaya sa mauntak na kadawato nimo ang Ginoo, isulat tayo sa langit ang imong ngalan sa libros kinabuhi. The decision to redeem you begins from eternity past before the foundation of the physical universe. Hindi na desisyonan ng Diyos. Wala pa ako. Ayaw sa ilista. Hindi na alam ng Ginoo. Plan B. Wala plan A, plan B ang Ginoo. Ang Ginoo, naitang gamit sa tiyan. Supra-lapsarian. Ba't pasabot? I-plano na daan sa binatang. Kabalo siya mo for ng tao. Nag-provide sa lahat solusyon. Amen? Kabalo siya daan. Kaya siya. So, pag ipagpili na luwasan mo ka, hindi na-designan sa Ginoo noong 2025 pa. Hindi, no? O ano sa nasulat na imong lip ay mo ang kinabuhi. Good. Ang imong ngalan sa libros kinabuhi. Tinawag ko kay Jesus 19 o 19 o 99 o dito na sulat. Hindi ko tingnan na. Ako yun po. Ako mo gulay di pagkudlo. Oo. Ang nagpunta sa Bible, dili diya pa lang mag-decide yung Ginoo.
pag naintindihan yung language ng election na you are chosen by God according to the kind counsel of His perfect will. Diba? Because of love, you become the object of His affection. Because of love, talagang pipili ka regardless of anything else on your part, not based on any merits or good works. Pipili ka sa iyo. Dili kay guwapo ka. Dili ka na yung lucky ka. Natripat lang ka. Ito sa Ginoo. Kay buutan doon siya. Gusto niya mahimo kang recipient ng iyang kanunoy. Kaya lang medyo naibad connotation ng gunang termine na tripat. Tripat. Ibig sabihin, hindi nag-trip-trip. Decision sa Ginoo. Try to imagine ka rin, mag-change ang perspective niyo sa pag-share sa gospel pati na sa prayer. I tell you guys, everything that happens to us is simply a result ng your conversion is also. You repent, you believe, that is just a result. Your justification and your salvation is just a result. The foundation of truth is your chosen life because of that. Ang pagkawag mo, naman ang dulo. Kung sa Bisaya ka na, sa mga ilong, ilong okay. Ayun siya. Nakabubang sa amon, mga butigon man ka. May kasabot din eh. May kasabot. Iluwas na din. Mga tikalong mo na ito sa amin. Ingana, no? Now, tanawa. Next time. Kita mo bukod siya. Next time. Pwede natin ka. Babalikan natin ang public exposition ng text of Revelation. So, where the worms not die and the fire is not extinguished. Now, listen to this. Kita mo bukod sa isip, ha? May ulog, may ulog. Di gihatag ng description din di ba? Yung basurahan, labayanan o mga patay dito. Naalala nyo? So, ang description din kanunay na ikalayo, kay kanunay na isunog. Di ma-extinguish yung fire. Ano na may ulog? Kasi na ay nadunot. Na ay nadugta. That is a symbolic descriptions. Okay? Ibig sabihin lang, ang idea lang din na pagdating dito sa lake of fire, wala'y katapusan ko ang sapiling. Padayon kang giluto dito, padayon ka dito sunog. Diba? Next slide. Ito na. Kaya lang, tapos na tayo. Napabay tayo. 10 minutes. O 10 minutes. The science of near-death experiences. Next slide. Frozen Man, who story niya, okay, nabalita siya sa ABC News, January 19, 2016, 12:05 p.m. The frozen man revived from the brink of death after being found in the snow with no pulse. Wala na siya pulso. Justin Smith, 26, in edad, was found after being in the snow for 9 hours. Dito siya sa snow for 9 hours. Sigurado ko na frozen siya. So, ang report ng mga rescue workers, ang report ko nila, no heartbeat, no pulse, no brain activity, dead ng brain, not breathing, the body is frozen solid. Wala na yung procedural parts. So, police scanner, ingon na diha, all signs led us to believe that he's been dead for a considerable amount of time. Taon-taon na siyang patay. Yun ang gingon diha. So, gidala siya sa hospital. Girescue ko siya, pero patay na siya. No signs. Next slide.
rapture na dahil. Wala pa. Okay. Nakikita na ang story, what happened. Ito yung beauty nun. Yung person na namatay na yun, nag-revive yan, nakurak sila kanan. Na-revive siya. Ito, na-listen to this. Na-discontinuity na. Pero, ano lang, temporary na. Sa tingin natin tapos na siya. Patay na siya. Pero, biglang bumalik, na-revive siya kami. Na-amaze sila. Kasi now this is beyond science. Hindi na ito science. Ang tawag nito ano? Pag dili na science, anong tawag sa Stephen? Ha? Pag dili science, anong tawag nun? Milagro! That's a mystery. Hindi na natin explain yun eh. Bakit nabuhay? Patay na siya eh. Nung namatay siya, nasaan ang soul and spirit niya? Pamuntahin mo. Nasaan? Ito na. Anong language natin sa scriptures? Saan? Pumunta na mo sa Ginoo? Combination ka ako sino? Wala siya, di ba? Ano dito? Di ba? Pasapot na dito. Kasi di ko na pwedeng mabuhi na wala kay soul and spirit. So namatay siya, na-revive siya. So, ano conclusion doon? Ito ba? Ito, nausap at world view din na. Anong dito do sa Ginoo din namatay siya at nabuhay? Ano siya dito? Ha? Gamahanan ng Ginoo sa ba? Sige ito dito. Hindi, gamahanan naman ng Ginoo pero mamatay. Gamahanan ng Ginoo pero mamatay. Ha? Wala pa makuman ang plano sa Ginoo para sa Ginoo. Wala pa makuman ang plano sa Ginoo niya. Nalala niya statement ko? Until God's purpose or God's plan and purpose in your life, or until God is not done with you yet, you are immortal. Wala pa naman ang ginuuli mo, bisag unsa pa yung imong anghian, mabuhi ka ginapon. Kaya wala pa naman pero kung tapos ng Ginoo, kung kami lang pikit, nalay na, putol, usa ka ugat kay sa liyo, diretso na. Diba? Ganun yun. So, sino nagpupot sa ating kinabuhi? The human side, we have to take care of our bodies, we have to take care of our health. We are responsible for our life, for our health. But the greater picture is this: God is the one in control. Now, a question before I close this. That I don't balik in yung notes, ha? That I don't pati i-discuss it. Question na tako ako ya sa kapalan ng mention ng Revelation ba? Kaya yung statement mo dito, emphasize na dito, pamatayan sa totoo. Then, about sa punto na po na kung ang Christian mamatay, ang Christian man ako ato yung napabay chance na kay in Revelation nag-disclose ng siya o final judgment. And then, na-mention na dito na ang Hades is a place of kung siya sa mga patay. Na-mention dito sa Lucas 16, nabiin it's marami na siya temporary. Pero excited dito sa kadato na literal din nga tawagan ni init na kalay. Pero dito sa Revelation dito nag-blink of fire. Lahi na siya. Diba din? Nanay sa tuloy sa Hades daan. Yung place of torment. So, pamagalan na ako kaya kanang wala nag-isay chance. Kay klaro na po ganina nag-isay-isay na mga ganina nga. Ang iyang destination mag-Hades ko naman sa siya. Pero dito lang yun sa pagkasaan. Yes. Kung entertain ka outside of the Bible is silent mo, na yung mga requirements, ano yung mga statements sa Bible being clear.
For example, it is appointed for man once to die after the judgment. So, ang hope ng tao, sa pag-wait ko siya. And in fact, nice scriptures, nice images sa John 3:18, I think. Those who rejected Christ are already condemned. Ibig sabihin, talagang gi-reject na already condemned. Pero pag nakikita mo sa inyo, because out of your ignorance, several times tayo disregarded yun. But kaya sa plan for your life, one day, hindi mo, with this initial act, turn around, isuko mo ang kasi. Like for example, si Paul, wala ka nakita si Paul sa Ginoo. Ang hindi pangita, mga Christian para dapat kong pag-priso. Pero there's no genuine seeking na buto kay Jesus. Pero si Paul, serious siya, nakita siya true. Hindi niya lang alam. Ito na yung stand niya, yung namatan niya, right na. Akala niya yung mga Christians, yung itawag na itong irigis o mga false teaching sa kanila. So, siya namita doon. No? Pero ang ginawa may intervene sa iyo. Yung talaga, ang ginawa na mismo may takot niya. May mga inaalang na cases, ang ginawa mismo. So, nag-isgot ko may kuya ba? Dahil sa bayo ba? Mabag sa point ikaw na nag-isgot mong tao, mga di siya kalabanan na may na tawagan na, dawat mo ni Kristo, dawat mo sa Ginoo. Pero maluwas. Na-mention tal verse na libro sa kinabuhi. Ang ako sa mga quote ng Christian churches ba, mo ko na siya ginakuan. Okay, para dili mo ma-confuse yan. Ito yung kausap ko dati, kauban na kausap ko mo. Importante yung sequence ng salvation na sa tanito. Ano sa effect yung salvation. So, brothers into it, you are already chosen. Pero yung actual na nag-take effect yung salvation, you're justified to give them sa time pa born again ka. So, let's say, gamitin natin yung language ng, let us use the lens of Romans chapter 8. Beginning in verse 28 and following. Paglihin niyo yung Bible niyo. Para maintindihan niyo. So this is the chain of salvation. Mabuti pagkakanan niyo. Kuan ko yan. Sige ko no. Maghatag o confuse sa mga tao na diin pinaagi lang na idea sa paggawat o ina. Okay. Daghang mga simbahan na mo siya ginakuan. So, ang salvation dahil okay lang, madawat na, pero without knowing sa food sa salvation ba, makita ang pagka in-relation sa third party. Nagi na siya. So, ang human side, ang ating responsibility is to share the gospel. Okay. Sa'yo ba, na in-lead ko yung tao sa sinner's prayer? Yan na. Okay. Could we find a pattern sa New Testament, the general principles na pwedeng ituro in prayer? Pwede. Okay. Can you quote a specific passage na pwedeng ituro in prayer? Lord, teach us how to pray. So Jesus gave the pattern. Pero hindi yun siya intended na pag pray ka, that is full of meaning yung very substantial yung pattern na yun. That gives you yung layers full of meaning to the heart. And so, I think, in my view, based dito sa mga revealed portion of references to scriptures, especially sa book of Acts and book of Psalms na yung mga prayer dito yun, to provide us also yung direction sa prayer. In fact, napay prayer o implicatory prayer dito. So, ang point ko is that I think there's nothing wrong to lead a person into the sinner's prayer. Okay, but don't think na
yung sinner's prayer na parang formula sa na kung imo siyang i-utter o express mo yung you just follow after me, 100% assurance na luwas na siya. Kasi ang tanaw sa Ginoo gihapon, yung condition of the heart. Remember yung principles ng Romans chapter 10, 9 and 10. If you believe, iwa siya na human dito sa believe in your heart, at the very core of your being. If you believe in your heart, if you confess with your mouth, and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. Ang bottom line, yung confession mo, hindi siya lip serving lang, lip service lang. It must be an expression coming from your soul, from the depths of your heart. Mauna siya. And so kung yung sinner's prayer, nag-serve lang siya as guide, pero actually ikaw pray sa inyong kasing-kasing mo, gilawan mo si Jesus, then that's another story. Ibig sabihin nun, impactful yung prayer na yun. Kasi gihimo mo yun between you and the Word. Hindi naman kay murag follow lang ka ng isang formula. Okay? Now, sa place naman ng isang nag-lead ng sinner's prayer, okay, hindi rin dapat automatic na may manadayon siya, na conclude na dayon siya. Although, inassume niya na okay, you receive the Lord, no? But, you know, you have to be critical in the positive way of being critical na, okay, let's see the effect after that confession. So, ikaw na lang yun sa iyong kasing-kasing. Ikaw na may mag-observe kung hindi man mo mabasa ang motive ang kasing-kasing. Ang mabasa mo, yung gawi, yung pag-change ng iyahang perspective, yung pag-action niya, yung behavior niya, yun ang mabasa. Kaya na hindi madali yun process yun. Pero na-agad siya yung mga signs na nagawa siya. Oo. Amen? So, mo na makita mo nag-change na siya, aluwas dito siya. Na mga indication na siya talagang growing hunger for the world, gusto niya musimba, gusto niya makipendship sa mga believers, gusto niya serve sa Ginoo. Nangando siya, wala kang nakaroon siya yung ginabuhi. Those are the signs and na siya conviction against sin. Ano siya yung heart to confess, to ask forgiveness, nag-change din siya. So, okay lang para mag-sinner's prayer. Ang bantayan na nato, ganito yun yung sequence ng salvation. Pwede ba ninyo mabantayan pang sequence ng salvation? Kung sa'yo una, may tabo, sa out of steps ng salvation, kung sa'yo una na steps? Justification. That will justify that. Huh? You are justified. Justify. Paano ka na-justify? Sige nga, okay. Aatras pa tayo. Paano ka na-justify? Paano? You are justified by works or by faith. By faith. Okay. So, napunang conversion. Ano yung dalawang elements ng conversion? Faith and repentance. Yan. Nalimuto. Ano? Nalimuto mo eh. So, faith and repentance. Na-convert ka. Ito yung human side, yung human response. Okay. So, yung human side, ikaw, mituod ka sa Ginoo, mituod ka, o naghinulsol ka. Yan ang conversion. Pag humanin mo naghinulsol, nagtuos Ginoo, kasi ito, you are justified. Doon sa mga forgiven, okay. Matarong na ka. Tungkol kayo justified ka, forgiven, therefore, same so. After justification. You are saved, guys. Okay, balita. Okay, so, okay, dideklara sa Ginoo, ikaw, justify ka, matarong na ka, therefore, you are saved. And part of that package of God, redemptive plan sa imo ha, you grow in the grace of your salvation. Ito yung sanctification. Now, kaya lang, paano ka ma-convert? Tungod lang ba? Dungog din mo. Ito ako eh. Dilimin
justified and being born again and saved. Hindi, mag-una yung born again. Hindi after ng conversion. Kasi ang born again yung factor, manong na-convert ka kasi there's a change of heart. Okay. Amen. Na paano ka na born again ka ron? Tumulong ba kayo? Hindi, change of heart. Kasi nagligaw ka ron. Ha? Ang Holy Spirit. There's an initial act of God. Holy Spirit. Ang manong gusto mo sa Ginoo, born again ka. Ano? Sige, ano? Lugod kayo? No, siya plano. Siya plano. Asa nagsugod ang plano niya? Before the foundation. Ay, yan. Anong language ng plano niya? Anong language ng plano? Eleksyon. Balik na punta. Okay. Naiplano. Okay. Bilion ka. Kasi yung plano, generic yun eh. Naiplano. Naiplano, ginawa. Generic yun eh. Big specific. Ano yung plano yun? Rosan ka, di ba? So ano yung nagsugod? Sa mga pilion. Iya kang gipili, unya gilain, unya gitawag, unya gimatarong. Dito sa proseso na yan, nung gitawag ka niya, born again. Dili yung tawag ng Pastor Roy, Kapulano, mag-inulsol na ka. Kaniha ka po din nag-altar ko. Dili yung tawag dito ng Pastor. Yung tawag dito, yung effectual calling, yung irresistible grace, yung grace ka na rin, yung balibaran. Lisuko mo sa sige. Hari, that's enough for tonight, no? Lalo na? Okay, review. Ano sa'yo na? Ano sa'yo na? Election. Ano sa election? Born again. Sunod. Conversion sa, hindi naman kung na yung same. Conversion. Ano ba ang element ng conversion? Faith and repentance. That is a gift. After conversion, save ito. Wala pa. Hindi po yung unang ginoda na save na. Hindi, nakapang. Ibahin na lang yung Jesus, ganito ka. Oo, nag-justified ka. Okay, matarong na ka. Busak o kay matarong na ka. Luwas ka ka. O, natake. Kasi nasa mo na pa yun. Sige. Let's pray. Salamat Pinoon sa iyo kayo kami. Tagpagaw, Diyos, sa mga butang ng isgutan. Paday na mong sabi ka lang ang mga kaupag ng kanyang mo Ginoo. Salamat, Lord. Lord, tabangin kami padayon. Continue to teach us. Be our shepherd, Lord. And we pray, Lord, that we can find, Lord, spiritual significance and application for the lessons, the teachings that we receive from you, Lord, from your word. We can find, Lord, the practical relevance or application of this sa among ato-ato kinabuhi. Salamat sa kadaugan ng gihatag ka namo ug luboy mo kinabuhi. Lord, continue to keep us safe. Continue to preserve us, Lord. Help us to continue to Lord God, to serve you, to continue to be involved in the ministry. And Lord, in our journey, thank you that this is truly your work, Lord, from beginning to end. Thank you for the justification. Thank you for the work of holiness that we're improving. We are, Lord, you sanctify us every single day. Salamat, Lord. Sa inyong palay ng pagdawat o pag-pasayo sa among sa mga masalain. And thank you that we have this assurance, Lord, that we are secure forever. In Jesus' name we pray. Amen.